hirap pa rin ang karamihan sa mga residenteng naninirahan sa mga liblib na lugar sa Tinglayan, Kalinga. Dahil hindi lang maputik at lubak-lubak na daanan ang problema nito, kundi pati ang kadalasang landslides na inaabot ng halos isang buwan bago madaanan. Si Franco Baranda sa report. Alam po naman nating may kasabihan na the road to progress is on the road itself. Kaya ito yung pinaka-importante, lalo na sa mga residente, mga IPs mostly, nagdidepende sila sa mga agricultural products nila. Yun, hindi nila naibababa yan. Kaya nasasayang din. May mga value crops tayo dito sa Tinglayan, most likely, yung mga kape natin, yung mga legumes. Hindi po natin naibababa yan sa ating mga sa kabiasnan kung yung ang kalsada natin hindi maayos. Iilan sa mga problemang kinakaharap ng mga ito dahil sa hindi maayos na daanan ay ang agarang pagpapadala ng mga may sakit sa paggamutan, pag-aangkat ng kanilang mga produkto at pagkuha ng kanilang supply na tatagal ng halos 1 linggo o higit pa. Very important po, lalo na pag may emergency na tinatakbo sa hospital. Mayroon nga tayong clinic dito, pero pag may malalaking insidente ng mabibigat na sakit na kailangan ipunta po natin sa hospital, kailangan maganda sana itong kalsada natin. Kaya pag-prepare natin na balang araw siguro, ma-improve masyado itong ating dinadaanan para hindi lang sa progreso ng tao, na-addressan pa nito ang iba't ibang klase ng pangangailangan. Ito ang nasaksihan ng dating vice alkalde na si Charles Abay. Dahil sa hirap na nararanasan ng kanyang mga kababayan, ay nagkusang loob itong ipagamit ang kanyang mga sariling heavy equipments para matulungan ang mga lugar na lubos na naapektuhan ng mga pagguho ng lupa. Dito sa Tinglayan, isa sa talagang pinaka-problema dito ay yung road networks. Lalong-lalo na pag may mga typhoons, pagkatapos ng typhoon, siguradong may mga landslide. Kaya pag may mga landslide, may mga problema yung mga tao na hindi sila makadaan na pupunta sa mga bayan, gaya ng sa poblasyon. Lalo na yung may mga sakit, hindi na sila makakapunta sa mga hospital, hindi na sila makapapagamot doon. Kaya ang tulong lang natin para sa mga kababayan natin dito, maglagay tayo ng mga equipments gaya ng backhoe, magpapamobilize tayo ng loaders kung saan nagkakaroon ng mga landslide dito sa amin. Kaya hangad ni Abay at ng kanyang mga kababayan na mabigyang pansin ng pamahalaan ang hiling na mapaayos ang mga daanang magdudugtong mula sa mga barangay papunta sa bayan. Sa kabilang banda naman, isa rin sa lubos na sinusuportahan ni Abay ay ang peace and order. Layunin din ng dating vice-alkalde na tuluyan ng masugpo ang iligal na droga kung saan kilala ang Tinglayan na isa sa pinagkukunan ng marijuana sa Northern Luzon. Nakapokus kami dyan sa programa ngayon. Yung mga kapulisan natin, nakapokus sila sa pagsugpo sa mga marijuana transportation. Yan, minomonitor namin yan. Saka si Provincial Director naman natin ngayon, nag-deploy siya ng mga personnel para mapatigil yung mga nagtatanim ng marijuana. Ganun. Kasi ang prosperity, hindi yan magpro-prosper ang isang bayan kung magulo. Kaya kailangan natin talaga ang peace. Like for example, anong nangyari sa ibang lugar na magulo? Di ba walang progreso? So kailangan natin talaga ang peace dito sa Tinglayan, i-promote natin. Kasalukuyang ipinaglalaban ng Unified Team katuwang ang iba't ibang government agencies ang kampanya laban sa iligal na droga bilang tulong na rin sa kanyang mga kababayan na unti-unting makamit ang mapayapa at maunlad na munisipalidad ng Tinglayan, Kalinga Province. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News.